Good evening mga kasambahay, ako po si Attorney Reggie Tongkol, makakasama niyo muli sa isang pagtatanghal ng Justice on Air. Ngayong gabi, kikilalanin natin ng mas malalim ang isang task force sa ilalim ng Department of Justice o DOJ na layong protektahan ang mga mamamayan mula sa mga manlolokong negosyo at kumpanya. Ang konsepto na kapag madaling makuha ang pera, malamang niloloko ka lang nila. Totoo nga ba ito? Para bigyang linaw ang usaping tungkol dyan, kasama ko po ngayon si State Prosecutor Mary Jane Sitat, isa pong miyembro ng Task Force on Securities and Business Scam. Good afternoon po. Good afternoon. Ma'am, ano po ba yung Task Force on Business Scam? Anong klaseng task force ito na ginawa sa ilalim ng Department of Justice? Ang Task Force on Business Scam, ginawa yan para humawak ng mga kaso na may kinalaman sa mga negosyo, purported businesses, pero hindi to lehitimo. So, at marami siyang naloloko mga tao, kaya gumawa ang Department of Justice ng isang task force na ganyan para mabilis siyang maasikaso kapag na-file na dito sa amin. When you say na itong business ay hindi lehitimo, ano po ang hindi lehitimo? Yung pagporma ba nung business na yon? Yung mga ginagawa ba nila na mga proseso or mga businesses nila illegal ba? O yung pagkuha nila ng mga pera ng mga tao, yung ba yung illegal? Ano po yung illegal? Merong mga iba-ibang klaseng illegitimate schemes like one, pwedeng hindi legitimate business talaga. Pwedeng sabihin na korporasyon kami, pero sa totoo, hindi sila registered sa SEC. Okay. Or pwedeng sabihin na may negosyo siya, pero hindi siya registered sa DTI. So, number one is the registration. They are not registered businesses. Number two, even though they are registered, for example, registered siya sa SEC, pero yung actual operations niya does not match the purpose or the reason why they were registered. Kadalasan ganon. Para lang may maipakita mga papel sa mga tao para maniwala, sinasabing registered, pero yung actual na ginagawa nila, hindi sila authorized. And third is, registered sila, yun ang ginagawa nilang negosyo, pero yung pera, hindi talaga, kumbaga nasa siphon na yung pera. Hindi na nila binabalik, pero pwede nilang ginagamit sa legitimate business nila, pero hindi na nga binabalik sa mga tao. Kadalasan tumatakbo na sila. Ma'am, ilan po ang miyembro na itong task force na to? Saka kailan ba ito na-create at bakit biglang naisip ng DOJ na kailangan ng ganitong task force? More or less mga 20 or more. Siguro kasi at that time, if I'm not mistaken, merong mga scams like yung mga Multitel, yung mga Balajay, mga Tibayan. During those times, wala pang task force. Pero nung dumami na, marami na yung mga victims, gumawa na lang ng task force para ma-focus yung mga nag-handle nun. At least they would have an idea of what kind of scheme or scam is this. How prevalent ba sa society natin na yung mga naloloko at saka may mga manloloko? Marami ba? In my experience only, marami talaga from the smallest type of scam to the nationwide and sometimes international kind of scam. And usually, ano rin po, paano yan? Ang mga Pilipino ba yung nag-i-implement ng ganong mga scam? O kaya may puro mga banyaga na pupunta dito tapos gumagamit ng mga dummies? Both. Merong small, yung mga, well, I don't call it small time, pero yung maliliit na mga scam na nangyayari, kadalasan mga Filipinos din. But yung mga transnational, of course, merong kasamang mga foreigners doon, mga foreign nationals. Can you give us examples kung ano yung sa experience ninyo madalas na mangyaring mga scam dito sa Pilipinas? Okay. Ang pinakamaliit na scam dyan, kung nari may kapitbahay ka, tapos sasabihin, meron akong napag-investan ng pera, mga ilang buwan lang or ilang araw lang, may bumalik na sa akin, kumita ako kaagad. So, syempre, magkakapit-bahay kayo. Minsan, di maiwasan magkakainggitan. Gusto ko rin ganyan. Sigurado ka ba? So, they try. So, kapag nag-invest sila, may makukuha silang profits. And then, mainggan na sila. Dadami na dadami. Sometimes word of mouth. And most of the time, word of mouth. Mag-i-invest na rin sila.
Pero kapag, in my experience, kapag hindi na nababalik yung kita, ayun na, nag-aaway na sila. Sabihin, ikaw ang nag-refer sa akin yan, so dapat alam mo kung ano nangyari, o kaya bayaran mo rin ako, ganun. So, yun yung pinaka-simpleng means of scam. Kadalasan yan. Ang una-unang victims ay family members, relatives, tapos yung circle of friends, workplace, tapos yun na hanggang sa ano yun, parang nangangalak na lang sila. And yung sa mga ganyan po, no, sino usually yung kinakasuhan? I mean, yung may-ari ba talaga ng business? Yung nag-broker nun na sumali siya dun sa business na yon? O yung mga iba pang na parang na-impluwensyahan din, nag-impluwensya pala sa kanya na sumali sa ganong business? Kadalasan, especially if it is a registered business, kung sino yung registered owner. And then, if the complainant has direct transaction with the agent or kung sino man yung nakausap nila, kahit nakaibigan pa yan, pwede nilang isama yan kung sila yung naghikayat sa kanya. But, syempre, minsan, hindi naman natin alam kung ano, kaibigan mo ako, hindi ko naman alam na niloloko din ako. So, pwede niya sabihin na naloko din siya. Pero most of the time, ang nauuna talaga are those registered owners. Yung una-una na yung makikita. Dahil sabi nyo kanina na usually fina-file estafa case, no? Kailan pumupunta sa jurisdiction ng task force ang isang estafa na kaso na ganyan? Kasi kung minsan nasa local lang yan nasa local city prosecutor kasi doon nangyari yung krimen, etc. So kailan nyo kukuhanin yung jurisdiction na yon from the city prosecutor at kayo na yung mag-aandam? Strictly speaking, yung mga napafile sa amin, yung maramihan, yung mga nabibiktima. And then, paano natin malalaman kung estafa siya or business scam siya? Basta, kapag ang isang complaint or reklamo ay may kinalaman sa negosyo, may kinalaman sa pagluwad ng pera ng isang tao na hindi naman pala bumalik yung mga kita, pumapasok yun sa business scam kasi that's mainly the purpose of the task force. Ngayon, para mapunta siya sa DOJ, kailangan pumunta siya sa mga enforcement agencies natin like the NBI, National Bureau of Investigation, or the Philippine National Police. Tutulungan nila yung mga complainant sa pag-investigate to know kung talaga bang may scam. Baka naman minsan kasi nalugi lang yung negosyo. Tapos, ipa-file sa amin. So, it will not be scam kasi it's a business loss. So, kadalasan, nagpupunta dapat sila sa mga enforcement agencies natin bago ma-file. Or, kung di man sa NBI, like for example, sa corporation, if there is a violation of the corporation code or securities code, pupunta sila sa SEC. Kung sino yung agency na tasked to oversee, pwede silang humingi ng tulong doon, tapos ipa-file din dito sa DOJ. Who determines if it is a scam already? The agency itself, parang yung SEC, nakita niya mga papeles, etc. Kung sa kanila pa lang naisip nila, ay hindi ito scam. So hindi sila na po ba ang decide on that? Or pwede nyo pa rin imbestigahan yung ganun? If it is filed by the SEC, so definitely, they already ruled na scam siya. Or kung sa NBI, pwedeng i-rule nila na scam because they are the ones who recommends to us na scam ito. Ngayon, kung hindi naman, malalaman yan sa process of preliminary investigation natin kung scam ba siya o hindi. Sige ma'am, pakilala niyo pa sa amin ang mga ibang mga scam na usually ginagawa dito sa Pilipinas. Yan po ang tatalakayin natin sa pagbabalik ng Justice on Air.